Yan, kahit mahuli na yung katawan. Saka huwag nyo po ganun pupunasan yung katawan para maamoy ng nanay niya na anak niya to, hindi niya kakagatin. And so ito na po yung final natin, ano? The final 3. Yung huling lumabas po is babae naman po. Tapos ito dalawang lalaki. Ayan, kukunin nyo po lahat yung laman nito. Bandog chapsoy. Saka po tayo magtuturok ng mga ganito, no? Antibiotic at vitamins pagka natapos na po siyang manganak. Yun, pag lumabas na po yung kanyang kinunan. Saka nyo po imimix dito sa isa. Yan na eh. Yan na. Oops. Yan, laki. So what's up guys, for today's video, bali magpapaanak nga po pala tayo ngayon ng ating inahin. So tumawag yung kasama natin si Roel doon sa bukid na nanganganak na yung baboy natin. Kanina umaga hindi na daw po kumain yung ating inahin, ano. So inabangan po namin kasi ang due date dapat niya is ika 114 days niya is ano, June 19, Friday. Ngayon June 22. Delay siya ng 3 days. So okay lang yan, pasok pa po yun. Kasi plus 3 minus 3 naman po tayo dyan sa 114 days. So yan, buti na lang nanganak siya ngayong morning. Around, anong oras na ba? 11 ng morning dahil may duty tayo ng gabi. Buti na lang ngayon siya nanganak umaga. So inaabangan po namin yan noong June 19 pa. Hindi siya lumabas. Pero paunti-unti na po yung pinapakain natin sa kanya nun. Yan. So yan. Yan, kaskas. Tayo, kasakasam. Kasakasi mo lang. Yan. Sige, okay lang. Importante yun. Yan po si... Ito po si Chapsuy, ano? So Chapsuy po pinangalan namin sa kanya. Dahil yung breed po niya is yung pang backyard lang po na hindi natin masigurado kung ano ang lahi. Lumalabas naman po sa kanya is parang large white naman po. So ayan, magiging ubi-gaining po tayo ngayon. Ano sinulog? Kinitakin. Sana ko yan yung pa-linis. Ano iwas infection. Kaya po nasa mga siguro tanda nung masinag kaya dito ako. Lalaki? Kalakyan, dua. Dua ang paghihintay natin. Ay, limang. Limang. Sinulay. Datan, sumarap. Sige, kastam pababa. Pakas ka. Yun. Punas. Hinatay sa amin. Naku, Nako. Napay. Nabihan. Gidog. Sayang, may namatay tayong isa, no? Babae pa naman. Ayan, laki na. Siguro nahuli lang ng ano, dapat siya yung naunang lumabas. So, ngayon, dadalawa pa rin yung anak niya, no? Ayun, may isang brown. Tapos white. Puro lalaki ang dalawang yan. So, ayan, may sumunod na. Iwan ko lang kung ito na yung huli. Sana meron pa kasi parang may nakakapapa akong matigas dito. Tayo pa natin mga 30 minutes. Sana, tangka natin yan. Napamili yung mortar tayo.
Yeah, spirit. Dito na. Ayun, ito yun. Dalawa eh. May kikaitan na. May met mo magsususunod pa paano ka magkikiti. Yan guys, oh, bali busog na po sila. Nakadidi na silang dalawa. Madami pang gatas si Chapsuy. Ang ganda ng kulay nito. Medyo light brown. So inaabangan po natin kung manganganak pa po siya. Inaabangan pa po natin. Ganyan lang po talaga pag magpapaanak. Medyo matagal po talaga yung interval pagka minsan matagal. Di bali, nanganak naman siya ng 3 beses. Saglitan lang yan. Maghihintay tayo ng maghintay pa tayo, baka mamaya magkakasunod-sunod din. Namatay, babae. Ganda pa naman. Di ko lang alam kung yung kinunan na to. Pero masyado pa pong maliit eh. Hopefully umiiri-iri pa po kasi siya. Tapos may matigas pa dun sa tiyan niya. Baka may lumabas pa. Kasi through experience may nangyari na pong ganyan sa amin dati na nanganak. Yung pangalawang lumabas kasama na yung kinunan, sabi nila. Akala ko yun na lang yung anak niya. Maya maya nanganak ulit ng 5 pa. Abang-abang lang tayo, baka sakaling meron pa po. Yan, so umiiri-iri pa naman siya, tapos matigas pa yung tiyan niya dito, bang may laman pa naman. Yan, maglalagay tayo ng sako dyan, saka dito, kasi masyadong mahangin para dyan sila magpapainit. Hindi sila ginawin. Malalaglag ka na, doon yung didi, doon yung didi. Yan. So yung unang didi po nila sa gatas, yun po yung colostrum. Yun po yung pinaka mabisa na gatas ng inahin. Yung may colostrum. Yun yung unang labas na gatas niya. Importante po yun na madidi ng mga anak niya para masigla sila. Nope. Hindi yan yung didi mo. Doon, yung didi. Yan. Ganda ng kulay niya guys, oh. Hindi natin pwedeng tanggalin tong bakal na to guys, kasi baka biglang umatras siya, malaglag. Ayan guys, bali bumili nga pa pala tayo dito ng pitoksal. Ayan, yung pangpahilab po. So 5 ml po siya. So safe naman po mag-inject ng ganito basta may lumabas na po na biik. Huwag po muna kayong mag-inject ng ganito kung wala pang lumalabas na biik. Kunwari nagle-labor pa lang siya, huwag po muna kayong mag-inject. Pero pag may lumabas na, dahil matagal yung susunod na paglabas, pwede na kayo mag-inject ng pitoksal. So i-inject nyo po lahat ito. I-inject po natin itong buong 5 ml na to. So gamit tayo ng 10 ml yung binigay. Dapat 5 ml lang. So wala nang laman. 5 ml, isang dosage talaga yung isang ganito. So dito tayo magtuturok para mas mabilis maghilab. Nope. Huwag na po sa leeg. Yung mga iba kasi nag-inject sa bandang leeg. Tayo dito po tayo mag-inject. Malapit sa ari niya. Ayan. Yan po, kung matagal po yung interval nung paglabas ng isa, kung nahihirapan mag-ere, pwede na kayo mag-inject ng ganyan. Pitoksal. Kung maganda naman po yung interval,
saglitan lang, mga 5 minutes to 10 minutes. Kahit huwag na po kayo magtuturok ng pitoksal kung mabilis lang yung interval nila. Ito kasi medyo matagal, eh baka mahirap naman, baka mamatay yung mga anak sa loob. Oh no! Yan na eh. Yan na. Oops. Yan, laki. Okay, laki. Ang laki, ang bilis. Ang bilis nag-effect ng pitoksal natin. Parang 3 minutes lang. Oh. Ano? Ha? Magdag? Ayan, ang bilis, nag-effect. Parang 2 minutes lang. 1 minute lang, effective agad. Ayan. So, importante po pagka nagpapanak po tayo, una po nating pupunasan is yung ilong, saka yung bunganga. Para makahinga agad yung biik. Tapos itong katawan, ayan, kahit mahuli na yung katawan. Saka huwag nyo po ganun pupunasan yung katawan para maamoy ng nanay niya na anak niya to, hindi niya kakagatin. Pusod. So ngayon puputulan po natin ng pusod. Yung tudok mami na yan, pitok-sal. Huwag na, may isang dosage yung talaga dyan. Sige, pasusuin. Importante po pagka pagkalabas, mapadede ka agad para makadede ng colostrum. Sige, itutok mo ha. Kung mabaybayan, i-guide mo pa iso na. Datang nga to sususuta. Okay, hanggang nag-steady so na. Ayan, si Roel, sa yung nakapag Pisa lang ito na darumar nga gatas na basit ka, maangot na. Ito po yung panganay na lumabas, tapos yung brown, tapos yung namatay, tapos yan, pang-apat. Bagan natin parang mayroon pa po. So napaka-effective talaga nung pitoksal na ginamit natin, no? Kaya inject lang natin. Kanina nung yung namatay na huli na lumabas, matagal pa po bago mga may 40 minutes na din po bago ako nagpabili ako ng pitoksal kay Roel sa bayan. Sumaglit. Yun, yung itinurok na natin, kita nyo naman kanina, saglit lang, lumabas na. 2 minutes lang ata yun. Lumabas na agad. Dito ka muna, baka may lalabas pa. Kailangan po talaga pag magpapanak po tayo ng baboy is may mga naka-prepared po tayo mga malilinis na pamunas. Ayan, bali lumalabas na yung parang inunan niya, guys. Ha? Ito yung inunan. Inunan na. Bakal, Ito guys, yung inunan. Wala na. So, ibig sabihin po, it's tapos na po ang paghihintay natin. Wala na pong susunod. Ito po ang inunan. Malaki masyado. Hindi tulad nung kanina yung unang lumabas. Maliit. Well, so ito, ililibing na po natin to kasama nung naman. So ito na po yung final natin, the final 3. Yung huling lumabas po is babae naman po, tapos ito dalawang lalaki. Ayan. So pagod na pagod ang ating inahin. Ngayon huwag nyo po munang paliliguan yung ganito, tapos magtuturok na po tayo ng antibiotic para iwas sa lagnat. Saka ito po, itong vitamins na Bilamil. Ayun guys, bali gagamit po tayo dito ng syringe na 10 ml. Tapos itong needle na gauge
1.6, 16. Ayan. Bali, 1.5 ata ito 2 inches para sa inahin. So, kahit saan naman po pwede nyo unahin dito. Pwede naman po nating unahin itong vitamins. Pwede din naman po itong antibiotic. So, itong si Robipen Strip po kasi, ayan. Dalawa po to, no? Yung powderized. Powder po pa lang ito. Powder pa lang ito. Ayan. Tapos ito po yung kanyang liquid. Ayan. Ano siya to, sterilized water. Ayan. Bali ito, kukunin nyo yung tubig niya, i-mix nyo lang po dito. Mix mo lang aja sterilized water na ito eh. Okay, okay. Ayan, kukunin nyo po lahat yung laman nito. Banog, chapsoy. Saka po tayo magtuturok ng mga ganito, no? Antibiotic at vitamins pagka natapos na po siyang manganak. Yun, pag lumabas na po yung kanyang kinunan. Saka nyo po imimix dito sa isa. Ayan. Kabuuan is 20 ml. 10 ml po yung distilled water, tapos 10 ml din po yung powder. Kabuuan is magiging 20 ml. Pagka na-shake na po natin, saka po tayo magtuturok. Dito po pala sa Robipen Strips antibiotic, 1:10 po tayo dito. 1 ml per 10 kilograms. So, estimate nyo po. Estimate nyo po yung inyong inahin kung mga ilang kilo. So, estimate po natin kay Chapsoy is mga sa around 150. So, mag-inject po tayo sa kanya ng 15 ml. So, ito, kalahati. 7 ml tayo dito, tapos 8 ml sa kabila. Yung Bilamil na vitamins, mag-inject na po tayo sa kanya ng ganun din, 1:10 din po dun sa Bilamil na vitamins. Pero sa ano niya na po natin i-inject dito sa puwitan. Ayan, para hindi naman po masakit sa isang side. So normal lang po sa inahin na magsuka kung makapag-inject po kayo ng antibiotic o Robipen Strip dahil sa sobrang dami ng may inject natin dahil nga antibiotic po siya. So tara, turokan na po natin siya. Pakita. Ayan, pagod na pagod si Chapsoy guys. Ayan o, nakapikit na siya. Ayan, so tayo magturok. Tapos sa kabilang side naman po yung 8 ml. Nagal. Dapat ikot siya. Hindi, lumabas ka Will. Ha? Dapat lumabas. Hey. What? Matas mo na. Ayan guys, balik. May pahabol. May pahabol guys. So, akala natin tapos na ang panganak niya. May lumabas pa. Ayan. It's a miracle. Si Miracle ito, si Miracle. Lumabas na po kasi yung kanyang pinunan. Kaya akala natin tapos na. So, may lumabas pa. Ayan. So ayan no, buti nakaisang dose pa lang po tayo ng antibiotic. Saka plano na sana namin kumain ni Roel doon sa bahay. Aalis na sana kami dito sa farm. Buti ano pa, nagkamilagro pa. Ayan, so pagkatali nyo pong ganyan guys, sa baba niya, dito. Kaya magpuputol. Punasan muna natin maigi. Ayan.
Importante ilong, mata at saka yung tenga. Para makahinga siya. Yan, sige. Palay ko kung break. Ay, kumbinig. Sorry. Okay. It's a miracle guys. Yan, pang-apat. Sige, abangan natin. Baka meron pa. Ayan, nagkamilagro. Si Miracle. Ayan, si Miracle. Ano, babae lalaki? Hindi naman. Nakita ko. Hindi na makita na. Susaw. Bali, dito natin tayo kakain. Habang hinihintay natin, baka magkamilagro pa ulit si Chapsoy na mga anak. Kain muna tayo dito sa bukid. Yan yung ulam natin, ano? Pakbet na may karne. Ayun guys, so pagkatapos po natin kumain, wala na pong nilabas si Chapsoy na panibagong anak ulit. So last na po yun, yung miracle natin kanina. So tutuloy na po natin yung pag-inject natin ng antibiotic at saka ng vitamins. Sakto nakagilid siya, makakapag-inject tayo sa kabila. Next naman po natin is yung kanyang vitamins na Bilamil. Sa may bandang likod na po tayo mag-inject sa pitan. Yan, konting update na lang din tayo sa ibang mga baboy po natin. Ayan, malalaki na po yung mga ating duroks. Mga nasa around 30 to 40 kilos na po yung mga yan. Tapos ito naman po mga Dunbridge natin. Ayan, mga nasa 50 to 60 kilos. Itong mga galing sa season, ayan, malalaki. 16. Mga nasa 50 kilos na din po. Tapos yung mga kalahati ng durok ay mga nasa 30 to 40 lechon size. Ayan. So susunod po natin abangan ng mga anak dito si 16. Ayan, napakalaki na po ng tiyan yan. Sa July ito naman po ang kanyang due date, ika 114 days. Ayan, hopefully dyan tayo makabawi. That's it for today's video. Keep on subscribing for more videos.